Sabi nila, totoo daw ang love at first sight. Pero hindi ako naniniwala. Not until mangyari sa akin. Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Samantha, 22 years old. Isang simpleng probinsyana na puno ng pangarap. Lumaki kaming kapos dahil sapat nang makatapos ng high school at makahanap ng trabaho sa palengke o sa bayan. Yung kuya ko lang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya siyang naging pag-asa ng pamilya at nakakuha ng magandang trabaho sa Maynila. Isang umaga habang naglalaba ako sa likod ng bahay, biglang sumigaw si nanay mula sa loob. Samantha, bilisan mo dyan. Uuwi daw ang kuya mo mamaya. Opo, nay. Sagot ko habang nagpipiga ng damit. Lumabas si nanay na may hawak na walis. Oh, maglinis ka ng sala at ayusin mo sarili mo ha. May kasama daw si kuya mo na boss niya. Ha? Dito pupunta? Nagulat ako. Oo, kaya huwag kang mukhang gusgusin. Magpalit ka ng maayos na damit. Napairap ako ng bahagya pero sumunod din. Nay, nasa bahay lang naman ako. Bakit kailangan maganda pang susuotin? Aba, syempre. First impression, importante yan. Tsaka nakakahiya sa kuya mo, ano? Maghapon akong naglinis at habang nagwawalis ako, napapaisip ako kung anong itsura ng boss ni kuya na darating. Nung narinig ko ang tunog ng sasakyan sa labas, ewan ba kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko. Lumabas ako kasunod ni nanay. Nasa harap ng bahay namin ang isang itim na SUV at bumaba muna si kuya na nakangiti. Tapos bumukas ang kabilang pinto at doon ko siya unang nakita. Matangkad siya siguro mga 6 feet o higit pa. Broad ang balikat pero hindi yung sobrang maskulado. Sakto lang, yung tipong halatang inaalagaan ng katawan. Maputi ang balat niya pero hindi yung maputlang maputla. Medyo sun-kissed. Parang sanay din sa araw. Light brown ang buhok niya, maayos na gupit, pero medyo messy ang hair, na bumagay naman sa kanya. Tapos ang mga mata niya, kulay hazel. Parang may halong green at brown, depende sa tama ng araw. Nakasuot siya ng simpleng puting polo na nakatiklop ang manggas hanggang siko. At khaki pants. Simple lang pero malakas ang dating. Habang papalapit sila sa amin ay ngumiti siya at doon ko napansin ang dimples niya. Nay, Sam, tawag ni kuya. Ito nga pala si Sir Sylvester. Lumapit siya at inabot ang kamay niya kay nanay. Magandang hapon po, sabi niya sa barok na boses. Napatakip ng bibig si nanay. Ay, marunong kang magtagalog? Ngumiti siya ng nahihiya. Konti lang po, practice lang. Napatingin ako sa kanya na nagulat din. Hindi ko inasahan na magtatagalog siya. Akala ko mag-i-English lang siya ng tuloy-tuloy. Pagharap niya sa akin ay doon nagtampo ang mga mata namin. Hindi ko maipaliwanag pero parang huminto bigla ang paligid. Parang biglang nag-slow-mo ang lahat. Naririnig ko pa ang tunog sa paligid, pero siya lang ang malinaw sa paningin ko. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Hello, you must be Samantha? Hinawakan ko din ang kamay niya. Sa sandaling magdikit ang mga palad namin, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung imagination ko lang, pero ramdam ko hanggang balikat ko yung panginginig. Opo, pabulong kong sagot. Ngumiti siya ng mas malapad. Nice to finally meet you. Finally? Ibig sabihin kinikwento ako ni kuya? Habang kumakalas ang kamay namin, parang ayoko nang bitawan agad yon. At sa totoo lang, parang siya din. Sam, tulungan mo kaming mag-translate mamaya ha? Sabi ni kuya. Tumango ako pero hindi ko maalis ang tingin ko kay Sylvester.
Habang nakaupo kami sa sala, nag-uusap sila ni Kuya tungkol sa project nila. Minsan-minsan, napapatingin siya sa akin. Sam, tawag niya habang nakangiti. Tama ba ang sabi ko kanina? Magandang hapon po. Napangiti ako. Opo, tama naman po. Hindi ba awkward accent ko? Medyo po. Pagbibiro ko. Tumawa siya ng malakas. Okay lang? You teach me na lang ha? Napansin ko si nanay na tahimik lang na nakamasid sa amin. Maya-maya ay lumapit siya sa akin sa kusina. Anak, bulong niya. May itsura siya. Nay, hindi siya mukhang mayabang. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko siyang ipagtanggol. Kahit kakakilala ko pa lang sa kanya. Paalis na ulit sila noon dahil may mga dapat pa silang gawin. Pero muli muna siyang humarap sa akin. See you tomorrow, Samantha. Babalik pa po kayo? Of course, because I have reason. Sabay kindat nito. Hindi ko alam kung assumption ko lang pero pakiramdam ko. Ako ang tinutukoy niya. Kinagabihan hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko yung mga mata niya. Inamin ko sa sarili ko ang isang bagay na hindi ko pa nararanasan kahit kanino. Parang na love at first sight ako. Lalo pa nung hinawakan niya ang kamay ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay narinig ko na agad ang tunog ng sasakyan sa labas. Napasilip ako sa bintana at nakita ko ang pamilyar na itim na SUV. Ang aga naman, bulong ko sa sarili ko habang inaayos ang buhok ko. Maya-maya kumatok na si Kuya sa kwarto ko. Sam, gising ka na ba? Oo kuya, sandali. Sagot ko kahit kakabangon ko lang. Paglabas ko sa sala, bumungad ang amoy ng pandesal at kape na dala-dala nila. Nakaupo na si Sylvester na relax at parang at home na sa bahay namin. Good morning, bati niya sabay ngiti. We bring breakfast. Napatingin si nanay sa mga dala nila. Ay naku sir, hindi na sana kayo nag-abala. It's okay po, sagot niya. Sabay tingin sa akin. Sharing is caring. Napangiti ako. Ang aga niyo po ni Kuya. Excited. Diretso niya ang sagot. Tapos bahagyang napakamot sa batok. I mean sa project. Pakiramdam ko na mula ako. Sabay-sabay kaming kumain. Paminsan-minsan ay may mga kwento si Kuya tungkol sa plano ng resort. Si Sylvester naman nakikinig pero panayang sulyap sa akin. Nahuli ko siya minsan. Tapos agad siyang ngingiti. Pagkatapos kumain, biglang nagsalita si Kuya. Sam, pwede ka ba sumama sa site ngayon? Napahinto ako sa pag-inom ng kape. Ha? Ako? Oo, ikaw na lang mag-guide kay sir. Mas kilala mo yung lugar. Tsaka kailangan niya ng magtuturo ng mga pangalan ng barangay at spots. Napatingin ako kay Sylvester. Nakatingin lang siya sa akin. Ako talaga kuya? Go na anak, sabat ni nanay. Minsan ka lang lalabas, puro ka na lang bahay. Hindi agad ako nakasagot. Kasi hindi ko alam kung anong sasabihin. Sabay-sabay pa silang tatlo na nakatingin sa akin. Nag-aantay ng sagot ko. Sinundot ako ni nanay sa tagiliran. Umuo ka na, pabulong niyang sabi. Huwag ka nang pakipot. Aray nay, bulong ko pabalik. Ngumiti si Sylvester. If you are busy, it's okay. Hindi po, sasama po ako. Napansin kong parang gumaan ang mukha niya nang marinig yun. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang ako na nasa likod. Katabi siya habang si Kuya ang nagmamaneho. Comfortable ka? Tanong niya nang mahina. Opo naman. Thank you for saying yes. It's okay po. Call me Sylvester. Paalala niya.
Napangiti naman ako. Sige, Sylvester. Pagdating namin sa site, napabuntong hininga ako. Napakaganda ng lugar. Nasa gilid ito ng dagat, pero medyo mataas ang lupa, kaya kitang-kita ang lawak ng asul na tubig. Wow! Lumapit siya sa tabi ko. Beautiful, right? Oo, sobrang ganda. I want to build something here, pero ayoko sirain ang natural beauty. Sabi niya habang nakatanaw sa dagat. I want it simple and eco-friendly. Huwag masyadong commercial. Napatingin ako sa kanya. Iba ang ningning ng mga mata niya habang nagsasalita tungkol sa gusto niya. Dito siguro ang main villas. Sabi niya sabay turo sa may bahaging may tanaw sa sunset. And maybe a small cafe here. Maganda po doon. Sagot ko. Diyan pinakamagandang view ng paglubog ng araw. Talaga? Oo, tuwing hapon. Kulay orange ang buong langit. Ngumiti siya. Then I want to see it with you. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung joke ba yon o hindi. Pero mukhang seryoso siya. Habang iniikot ko siya sa lugar, tinuturo ko ang mga pangalan ng parte ng lupa. Yan po yung bahagi na tinatawag naming malaking bato. Dati dyan kami naglalaro. Malaking bato? Ulit niya na pilit inaayos ang pagbigkas. Napatawa naman ako. Mali po, bato, hindi beto. Bato. Ulit niya. You're laughing at me, ah? Konti lang po. Ngumiti siya at mukha namang hindi na-offend. Habang naglalakad kami sa may buhanginan, bigla akong nadula sa medyo malambot na parte. Careful! Mabilis niyang sabi sabay hawak sa braso ko. Napahinto ako, muli, nagkadikit na naman ang balat namin. Mas matagal ngayon at damang-dama ko. Okay ka lang ba? Tanong niya at halos magdikit na din ang mukha namin sa sobrang lapit niya. Oo po. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Good. Ayokong masaktan ka. Sa mga oras na yon, Papa Choy, habang nakatayo kami sa gitna ng lupang balak niyang patayuan ng resort, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi lang pala yung lugar ang may magandang tanawin, pati yung posibilidad ng kung anong pwedeng mangyari sa pagitan naming dalawa. Habang nakatingin siya sa dagat, tumingin ako sa kanya. At sa puso ko, tahimik kong binubulong na sana hindi lang ito tungkol sa resort. Sana may mas matagal pang plano ang tadhana para sa amin. Sa halos ilang buwan niyang pamamalagi sa lugar namin, unti-unti din kaming naging malapit sa isa't isa, Papa Choy. Halos araw-araw ko siyang nakakasama. Minsan sa site at sa may dagat kapag gusto niyang makita ang sunset na una kong kinuwento sa kanya. Habang tumatagal, napapansin ko na hindi na lang basta project ang dahilan ng pagpunta niya sa bahay. Minsan may dala siyang prutas at kape na paborito ko. For you, sabi niya minsan sabay abot ng maliit na paper bag. Ano po ito? It's your favorite, sabi ni kuya mo. Tinignan ko si kuya na kunwaring walang alam. Habang abala ko sa kusina isang hapon, narinig kong may tumikim sa likod ko. Paglingon ko, si nanay at kuya pala na parehong nakatingin sa akin na parang may gustong aminin. Ano? Tanong ko na kunwari walang alam. Anak, panimula ni nanay na may ngiti na naman sa labi. Ano ba talagang meron sa inyo ni Sir Sylvester? Muntik nang tumalsik ang syansay na hawak ko sa tanong ni nanay. Ha? Wala po. Mabilis kong sagot. Wala? Taas kilay ni nanay. Bakit halos araw-araw nandito? Tsaka bakit pag tinatawag ka niya, parang natutunaw ka? Nay naman eh. Tumawa si nanay. Kinikilig ako sa inyo, anak. Hindi ko ba ipaliwanag, pero mabait yung tao. Tahimik lang si kuya na nakasandal sa pinto at seryoso ang muka.
Sam, tawag niya. O kuya, bilang kuya mo, gusto ko lang malinaw. Kinabahan ako sa tono niya. Wala naman pong malinaw kasi wala naman. Pilit kong sabi kahit ramdam kong namumula na ako. Lumapit siya ng kaunti. Tignan mo, hindi ko siya masasabing masamang tao. Mabait siya at responsable. Tumango ako. Pero iba ang mundo niya sa mundo natin. Dugtong niya. Ayokong masaktan ka. Kung sakaling may namamagitan sa inyo, huwag kang padalos-dalos. Tahimik lang ako. Kilalanin mo muna ng mabuti. Sabi pa niya. Huwag ka agad magpapadala sa kilig. Hindi lahat ng mabait sa umpisa. Ganun na hanggang dulo. Naku, seryoso mo naman. Sabat ni nanay. Hayaan mo nga ang kapatid mo. Bata pa naman yan. Yan nga ang point ko, nay. Bata pa siya. Sagot ni kuya. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang mas matimbang. Yung kilig sa puso ko o yung takot sa posibilidad. Wala naman talaga kuya. Magkaibigan lang kami. Mahinang sabi ko. Sigurado ka? Hindi ako agad nakasagot. Hindi pa tapos ang usapan namin nang may kumatok sa labas. Sam, tao po. Tawag ni Sylvester mula sa sala. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Oh, ayan na. Bulong ni nanay sabay ngiti. Lumabas kami sa sala at nakatayo doon si Sylvester. Medyo formal ang ayos nito. Good afternoon po. Bati niya kina nanay at kuya. Magandang hapon din. Sagot ni nanay, halatang may inaabangan. Napansin kong seryoso ang mukha niya ngayon. Kuya, sabi niya diretso ang tingin. May sasabihin po sana ako. Nagkatinginan kami ni kuya. Ano po yun sir? Kalmadong tanong ni kuya. Huminga ng malalim si Sylvester. I respect you and your family. Kaya gusto ko pong maging honest. Pakiramdam ko, naririnig ko ang tibok ng puso ko at anumang oras lalabas ito. I like Samantha. Diretsahan niyang sabi. And I want to court her properly. Ano? Halos pabulong kong sabi. Napatingin si nanay sa akin tapos kay Sylvester. Manliligaw ka? Tanong ni nanay na hindi na maitago ang kilig. Yes po, sagot niya. Ligaw. No joke, no play. Halos mahimatay ako, Papa Choy, at hindi ko alam kung sa kilig o sa gulat. Parang umiinit ang magkabila kong tenga kasabay ang nanginginig kong mga kamay. Are you sure, sir? Seryosong tanong ni kuya. Yes, I don't want to disrespect your sister. Kaya ako nandito. Tumahimik ang buong sala. Tumingin siya sa akin sa seryosong mga mata. Samantha, if you allow me, I will prove my intention. Hindi ako makapagsalita. Si nanay halos hindi na mapigilan ang ngiti. Anak, sagutin mo. Nay. Si kuya naman, nakatitig lang sa akin. Nasa sayo yan, Sam. Sabi niya. Pero tandaan mo mga sinabi ko. Ang bigat ng eksena. Para akong nasa gitna ng dalawang mundo. Yung simpleng buhay na kinasanayan ko. At yung posibilidad ng bagong kwento kasama ang lalaking nasa harap ko. Tumingin ako kay Sylvester. Sa mga mata niya, wala akong makitang nagloloko lang siya. Oo, sige. Bahina akong sagot. Gumiti siya. Yung iting abot hanggang tenga. Thank you, sabi niya. I won't waste this chance. Hindi ko alam noon kung hanggang saan kami aabot nung magsimula na siyang manligaw, Papa Choy. Basta ang alam ko lang, sa araw na yon, na habang nanginginig ang tuhod ko at halos hindi ako makapaniwala sa nangyari, mas lalo kong nahulog sa kanya. Hindi ko na pinatagal pa, Papa Choy, ang panliligaw niya sa akin. Sa totoo lang, 1 buwan pa lang, pinadama na niya kung gaano siya kaseryoso.
Hindi siya yung tipong puro salita lang. Pinatunayan niya sa gawa. At ngayon, magtatatlong taon na kaming magkasintahan. Sa loob ng mga taong yon, masasabi kong napakaswerte ko sa kanya. At madalas sinasabi niya rin na swerte siya sa akin. Hindi ako nakaramdam ng stress kahit kailangan niyang umalis ng bansa para sa negosyo o bumalik ng Maynila kasama si kuya. Pero agad din siyang bumabalik. I miss you. Madalas niyang sabihin sa video call. Kakaalis mo lang? Sagot ko. Still, I miss you. At bawat pagbalik niya, para kaming bagong magkasintahan ulit. May yakap na maigpit at mga halik na sabik. Tandang-tanda ko pa, Papa Choy, yung unang beses na may mangyari sa amin. Yun ang gabi na tuluyang kong ibinigay ang sarili ko sa kanya. In fact, siya ang una ko sa lahat. Kinakabahan pa ako nun. Samantha, bulong niya habang hawak ang kamay ko. We don't have to if you're not ready. Ready na ako. Sagot ko kahit ang totoo, nanginginig na ang tuhod ko. Mahal ko siya. At ramdam kong mahal niya rin ako kaya malaya kong ibinigay ang sarili ko. At hindi naman sa pambabastos, Papa Choy. Pero nagulat talaga ako. Iba pala talaga ang built ng mga dayuhan. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak sa kaba noon. Okay ka lang? Tanong niya na halatang nag-aalala. Oo, sagot ko. Pero halos maiyak na ako sa roller coaster na emosyon. Pero naging maingat siya at malaga. Hindi niya minamadali ang lahat. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ayos lang ba ako. At nang matapos ang lahat, habang pareho kaming hinihingal at magkatabi sa kama, bigla siyang tumawa. What? Iba ang mga titig niya sa akin nung gabing yon. Mas lalo pang na in love. I'm so happy, sabi niya. You have no idea? Ngumiti ako. Bakit parang ikaw pang mas kinikilig? Bigla siyang umangat at sumandal sa siko niya para titigan ako. Marry me. Napakurap ako. Ha? Pakasalan mo na ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sylvester, ano ka ba? I'm serious. Umupo ako sa kama at tinakpan ang dibdib ko ng kumot. Loko ka ba? Ganun-ganun lang? Not because of this, sabi niya sabay hawak sa kamay ko. I wanted to ask you before pa. I was just waiting for the right time. Nangingilid na ang luha ko at hindi ko alam kung bakit. Alam na ba to ni kuya? Tumango siya. I talked to him and your mom. Ano? I asked permission. Matagal na. Parang mas lalo akong naiyak. Ayoko na pilitin ka. If you say no, I will still stay. But I see my future with you. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko para maging ganito kaswerte. Totoo ba to? Naiiyak na talaga ako. Ngumiti siya at pinunasa ng luha ko. Very real. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko kayang sabihin agad ang oo. Pero tumango ako ng paulit-ulit. Tumango lang ako ng tumango habang umiiyak. Ngumiti siya ng malawak. Is that a yes? Mas lalo akong tumango. At bago pa ako makapagsalita, hinawakan ko ang mukha niya at hinalikan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Oo, love, bulong ko sa labi niya. Siyempre umuo na ako, Papa Choy. Papakawalan ko pa ba? Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay, dumating ang lalaking minahal ako ng buo. Nirespeto ang pamilya ko at hindi ipinaramdam na mas mababa ako sa kanya. Pakiramdam ko noon, ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hindi naman nawala ang mga tsismosa sa paligid. Noong una nasasaktan pa ako. Pero kalaunan, natutunan kong ngitian na lang. Dahil ang totoo, hindi lang ako ang umangat. Tinulungan din namin si nanay. Pinagawa namin ang bahay namin. Hindi ko alam kung pera ba ang sukatan ng pag-angat. Pero para sa akin,
Ang tunay na pag-angat ay yung hindi mo nakakalimutan kung saan ka nanggaling. Hanggang ngayon, Papa Choy, simple pa din ang pananamit at lifestyle ko. Hindi ko man kontrolado ang sasabihin ng iba, alam ko ang totoo sa puso ko. Hindi ako umangat dahil nakapangasawa ako ng dayuhan. Umangat ako dahil pinili kong magmahal ng totoo at pinili kong manatiling mabuting tao kahit nagbago ang estado ko sa buhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Choy. Maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras sa kwento ko. And more power pa po sa inyong channel. Hindi masama ang mangarap ng mas magandang buhay. Pero mahalaga din kung paano mo yon mararating. Kapag ang pagmamahal ay totoo at may takot sa Diyos, hindi ito kahihiyan, kundi isang biyaya.